Almost Christianity. Acts 26, verse 27. Ito po ay tungkol kay King Agrippa. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that thou believest. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Some of us have attended, some of us have heard, some of us have believed. Marami na tayong narinig na preaching at yung iba ay nakapakinig pero hindi pa rin nakikuha. Hindi pa rin sumasampalataya ng tama. Yan po ay dahil sa puso natin na talagang ligaw. We are naturally depraved. At sabi nga ng Jeremiah chapter 13, if I'm right, the heart is deceitful above all things. So dinadaya tayo ng puso natin. Nung ako po nag-preach dun sa funeral last day, no, Thursday, na marami pong unsaved. Yung iba, mga kamag-anak ni Brother Jojo Bactad. At I preached about 3 false professions, 3 evidences that you are professing falsely that you are a Christian. And after that, I interviewed some of them. Sabi ko, kamusta po? Narinig niyo po ba yung preaching? Sana po ay merong meron kayo nakuha. Ay, maganda naman. Maganda naman ang narinig ko. Magaganda naman ang mga Baptist. Ay, okay naman yan. Kumbaga, wala. Pag sinabing okay lang, ibig sabihin, wala. Pag sinabi, maganda yung speech mo, maganda yung talk mo, maganda yung mga points mo, pero ang pinupuntuhan mo si Kristo, wala silang nakuha kay Kristo, ibig sabihin, wala silang nakuha sa preaching. So it's sad that you are able to preach and you studied hard, pero walang nakukuha ang mga tao. Sana po, kayong mga nasa harapan ko ngayon, ay may makuha by the grace of God. At sana, pag uwi natin, meron tayong nakuha. Sabi ni King Agrippa, almost! Ibig sabihin, hindi niya nakuha. He didn't get it. Kasi si Paul, he preached his heart out. Sinabi niya yung buong storya ng redemption. At naniniwala siya na si King Agrippa ay hari ng mga Hudyo, Herod Agrippa. And ang alam niya, siya ay may karapatan na maging hari. At siya ay isang judge ng Israel. Kung sino ang makukulong, sino ang papatayin, sino ang parurusahan, at sino ang papakawalan. Yan ang trabaho niya bilang hari. The final judge ay yung Supreme Court. During that time, ang isang monarchy, yung hari ang Supreme Court. So, yun lang ang alam niya. Pero sabi ni Paul, naniniwala ka naman sa mga propeta, di ba? Mahal na Haring Agrippa. Sa paniwala ko, alam mo yung mga sinasabi ng propeta. Kasi ang hari kasi may mga advisor yan. So kahit di mo kabisado ang Bible, merong magbibigay sa iyo ng advice. Actually, si Herod, na tatay nitong Herod na ito, yung Herod na panahon ng Panginoong Hesukristo, na binisita ng, sabi nila, 3 hari. Pero hindi naman 3 hari yon, kundi wise men from the east. At sabi, where is he that is born king of the Jews? Ba? Gulat si Herod. Agrippa din yon, no? Herod Agrippa yan eh. Sabi niya, ako hari dito ah. Ba't naghahanap kayo ng hari?
meron ng hari. Kaya sabi niya, go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again, that I may worship him also. Sige. Pasok kayo sa kingdom namin. Hanapin nyo. Pag nakita nyo, balik kayo sa akin. At pupuntahan ko rin para sumamba rin ako sa kanya. Yun. So, hindi na sila bumalik because they were warned of God in a dream na papatayin yung bata. No? Ang nasa puso ni Herod ay patayin ang bata. So, ibang Herod yan. Yan yung Herod na pumatay para hindi magkaroon ng ibang hari. At gusto niya madamay sana si Kristo. So ito mga king of the Jews, mga Hasmonean Jews, ay installed by Rome, not really the lineage of David, pero sila ay installed at sila ay nasa power at meron sila mga advisors. So sabi nung after umalis na yung wise men, tinanong niya yung court niya. Ano ba sabi ng scripture? Hindi na bumalik yung mga wise men . Galit na galit si Herod. Hindi na bumalik . Mga walang yan. Ano ba sabi ng scripture tungkol dyan? Ay sabi, thou Bethlehem Ephratah, though thou be the littlest among the cities of Judah, yet out of thee shall be born he that will be the king. Bethlehem. Okay. So, patayin lahat ng mga bata. Ayun. So, yung advisor ng hari, alam nila na may prophecy. Kaya si Agrippa, si Herod, ay naniniwala sa prophets. Pero ang paniwala niya, hindi para sumampalataya sa Diyos, kundi para magkaroon ng tips. Papaano mag-govern. Magkaroon ng tips, papaano sumunod yung mga tao sa pagkahari niya. Minsan ginagamit natin ang Bible at tayo ay hindi ginagamit ng Diyos para sa kalooban niya. Ginagamit lang natin ang Diyos para swertihin tayo sa buhay. So ano ka ba? Are you using God to be rich in this world? Or are you a willing subject of God? Yan. Okay. Tanong yan na kailangan settle natin sa puso natin. So si King Agrippa sa Acts 26:27, King Agrippa, sabi ni Paul, believest thou the prophets? Niwala ka ba sa mga propeta? At sinusugan ni Paul na, I know that thou believest. Naniwala ako na, alam mo naman Naniniwala ka naman sa mga propeta. Otherwise, ibig sabihin, naniniwala ka naman sa banal na kasulatan . Naniniwala ka naman kay Moises. Si Moises, isa sa mga propeta. Tapos yung mga iba pa. By that time, kompleto na ang Old Testament. Yan yung basihan ni Paul. Yan yung basihan ng Panginoong Jesucristo. Kasi 400 years before dumating ang Panginoon, before na dumating si John the Baptist, 400 years silent. Ang hula, there will be a famine, not of bread, but of the word of God. Because there will no longer be a prophet. Yun yung huling prophet ay si Malachi. Between Malachi and Matthew, 400 years silent. Kaya nagkaroon ng mga tinatawag na apocryphal books. Dahil silent ang Bible, silent ang Diyos, gumawa sila ng scriptures nila na hindi naman galing sa Diyos. So, dyan nang galing yung Tobit, dyan nang galing yung Ecclesiasticus, yung Bell and the Dragon, yung Maccabees, dyan galing. Ngayon, ang mga Catholic, in-include nila yan sa kanilang Biblia.
Kaya meron silang mas marami, 72 books. Tayo, ng mga Baptist, at karamihan sa mga evangelicals, 66 books lang tayo. Sila 72. Bakit? Dinagdag yung Apocrypha. Sa King James, meron yung unang-unang King James, no? Between Malachi and Matthew, ay meron tinatawag na apocryphal books or intertestamental books. Yan. New Testament, ito Old Testament. Sa gitna niyan, yung original na King James, meron diyang apocryphal books. Pero nakalagay sa preface, ito ay hindi salita ng Diyos. Ito ay mga aklat na dinadagdag namin for its historical value. Okay? So, tanda po natin yan. Very precious truths na tayo ay hindi naniniwala sa Apocrypha. Ang Panginoon, Jesus, ay hindi naniniwala sa Apocrypha. Never niyang ginamit na basihan yan. Nagbabasa siya ng Isaiah. Nagbabasa siya ng Torah, yung 5 books of Moses. He refers to them. No? Nagbabasa siya ng iba pa, ng Proverbs, Psalms of David. Sabi niya, the scripture said. And when he said, the scripture said, in his mind, it is the law and the prophets. And that is composed of 39. Sa atin, sa panahon natin, 39 na mga hiwa-hiwalay na mga aklat. Put into a volume called the Holy Scriptures. Yan yung Holy Scriptures na nire-refer ng mga apostles, which are able to make thee wise unto salvation. Wala pa silang New Testament. Si Paul, he never saw the compiled New Testament. Ilan ang New Testament? 27. Hindi nakita ni Paul na yung 27 books na yan na magkakasama. Sumulat siya. Siya sumulat ng 1 Corinthians, 2 Corinthians. Pero yung mismong buo, up from Matthew to Revelation, hindi yan nakita yan. So we are blessed dahil nakikita natin ang 66 books of the Bible, which none of the apostles and the early churches even read. So ito po, pag sinasabi ni Paul na King Agrippa, you believe the prophets, he was referring to the 39 Holy Scriptures of the Old Testament. Then Agrippa said unto Paul, almost, mababa si Paul Hindi pa ganun. So nasa trono si Agrippa, nasa baba si Paul, maliit na tao si Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Which is, in translation sa Tagalog, halos napapaniwala mo na ako. Napapasunod mo na ako. Nakukumbinsi mo na ako na maging kagaya mong Kristiyano. Yan. Sabi ni Paul, sana nga po, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day were both, almost, and altogether, such as I am. Sabi niya, no? I would to God. Hinihiling ko sa Panginoon Diyos na hindi lamang ikaw, mahal na Haring Agrippa, kundi lahat kayo ng mga nakikinig sa akin ngayon, ay hindi lamang halos gusto nyo nang maging Kristiyano, kundi all together. Sana step forward na kayo. Sumama na kayo sa akin, maging Kristiyano na. Yan. Pero, hindi nakuha ni Agrippa. Bakit? Ba't natin masasabing hindi niya nakuha? Sapagkat, when he had thus spoken, the king rose up. Tumayo na yung hari. Nung sinabi niyang, almost thou persuadest me to be a
At pagtayo niya, sinama niya yung governor, sinama niya si Bernice, and when they were gone aside, punta na doon sila sa kabilang room, na tawag na anteroom, no? Yung isang kwarto na malayo doon sa throne room. They talked between themselves. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Malalaman natin kung nakuha niyo ba yung mensahe, base, at ikaw din, malalaman mo rin kung nakuha mo yung mensahe, kung may benefit ka ba doon sa preaching. Base sa kung ano yung pag-uusapan ninyo after the preaching. Kasi ito si Paul, si Agrippa, after they talked between themselves, after they were gone aside, nagdig sila eh. Nagdig din sila eh. Punta sila doon sa kabilang kwarto, sa isang tabi. At anong pinag-usapan? Tungkol ba kay Kristo? Ang preaching ni Paul tungkol kay Kristo, tungkol sa mga propeta, tungkol sa hula, na ang hula, si Kristo ang Mesiyas. Siya ay pinako, namatay, nabuhay na muli, at siya ang tagapagligtas ng mundo. Yun ang preaching. So anong ine-expect mo kung nakuha nila? Pagkatapos nila pumunta sa tabi, anong pag-uusapan? Tungkol sa kapitbahay? Tungkol sa biyahe mo? Sa ibang bansa? Ang pag-uusapan, tungkol sa sinabi ni Paul. Pero anong pinag-usapan nila, Agrippa? This man, they talk between themselves, saying, this man doeth nothing worthy of death. So anong pinag-usapan? Sila, mga sikat pa rin sila yung judge. Sila yung may power para pakawalan si Paul o ikukulong. Nasa kanila yon, otoridad sila. Kaya pagdating nila sa tabi, yun ang pinag-uusapan nila. Ano palagay mo? Ano sa palagay mo, Haring Agrippa? Ano sa palagay mo, Bernice? Ano sa palagay mo, sir? Ay, hindi naman yan guilty. Wala naman siyang ginawang masama. Wala naman siya. Hindi ko nga malaman bakit siya dinakip. No? Wala namang masamang sa testimony niya. Then said Agrippa unto Festus. No? Si Governor Festus. This man might have been set at liberty if he had not appealed unto Caesar. Naku, kung hindi lamang si Paul nagsabing, I want to be heard by Caesar dahil I am a Roman citizen, sana pinakawalan ko na yan. Kaya lang, sinabi niya, I appeal to Caesar, so to Caesar he will go. Yun. Nakasama pa minsan yung may appeal. No? Marami akong alam na maayos na sana, konti lang yung penalty. Nag-appeal, lumala. Nakulong na mas matagal. Na-reverse yung decision na papakawalan na sana. Ganyan yung kaso ni Paul. Papakawalan na sana kung hindi nag-appeal kay Caesar. Pero, bakit siya nag-appeal kay Caesar? Dahil gusto ng Panginoon na makarating siya sa Roma at mag-preach doon para magkaroon ng church in Rome. So, kalooban din ng Diyos yun. Hindi, kahit nakasama kay Paul, pero, ang buhay ni Paul ay captive by the God of the universe. Kaya minsan, alam nyo, tayo, yung buhay natin, iniisip natin, nagkamali ako ng diskarte, nagkamali ako ng salita, nagkamali ako ng agreement. No? Wag naman sana yung nagkamali ako ng pinakasalan. Pero, nagkamali ako. Actually, kahit yung pagkakamali mo, pwedeng gawaing maganda ng Panginoong Diyos. Yan ang ating Panginoon. No? Sana naman, huwag niyo sabihin, nagkamali ako ng church, nagkamali ako ng pastor.
No? Pero, kung yan man ang nasa puso mo, pwede pa rin niyang pagandahin ng Panginoon. Yes. Diba? Kaya, no regrets. No regrets. Because you have a good God who makes all things together, work together for good. Amen. You may mean it for evil, other people might mean it for evil, but God meant it for good, sabi ni Joseph. So no regrets. Just look at the will of God. Paano siya kumilos sa buhay mo? Ngayon, si Paul nag-appeal kay Caesar. At dahil doon, hindi siya napakawalan. Pero ang importante rito yung term, yung salita ni Agrippa na, almost thou persuadest me to be a Christian. So, Agrippa believed in the prophets, pero hindi siya Christian. Ang ibig sabihin, hindi porket Bible believer ka, Kristiyano ka na. Kasi naniniwala si Agrippa sa Scripture, sinusundan niya. At sabi, I believe you believe the prophets. So, anong benefit ni Agrippa na naniniwala siya sa mga propeta, nagbabasa siya, at merong nagdidikta sa kanya ng Scripture, pero almost Christian siya. Sa impyerno pa rin siya eh. Because only Christians will go to heaven. So, if you say almost, they almost heaven, di ba? May kanta na naman yan. Pero, halos, langit ka na. Nakinig ka ng preaching, kapatid. Isang oras, kaibigan, tiniis mo. Kanina ka pang alas 9 rito, mag-aalas 12 na. May napulot ka na ba? Meron ka na bang napala? Kristiyano ka na ba? Natuto ka na ba sa Panginoon? Yun ang magagandang tanong na dapat tinatanong natin every time merong meeting ang SGBCI. Ano napala ko? No? Baka ang napala mo lang ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, nakamayan mo lahat. After that, back to ano ka na, back to zero. Kasi di ba pag ligaya ng buhay, nakangiti. Ligaya ng buhay. Tapos pagkatas ng ligaya, ganun ka na ulit. Sama na ulit ng mukha mo. Hanggang makauwi. No? Sana naman hindi ganun. Sana naman ay meron tayong napapala, huwag tayong gumaya kay Agrippa na nakinig ng preaching ni Paul pero wala siyang napala. Sa impyerno pa rin siya. Dahil ang pakikinig sa preaching, hindi nakakaligtas. Si Kristo ang tagapagligtas. Yung pagsampalataya mo kay Kristo, ginagamit yung preaching. Pero hindi porket nakinig ka ng preaching, baptist ka na. Hindi porket umattend ka na, at umaattend ka ng umaattend, ay baptist ka na, or Christian ka na. Yun ang nangyari kay Agrippa. No? Being almost persuaded does not save. Being almost believing cannot save you. So, hindi pa rin sila naligtas kahit na mismo si Paul ang nag-preach. Merong minsan may mga Baptist na hibang na iniisip nila na kayang-kaya nilang mag-share ng tracts pagkatapos mag-share ng gospel tapos masisave yung kausap nila. That is relying on the strength of the flesh. No? Yung tracts, praise God, may nag-testimony na dahil sa tracts, napunta sila rito. Purihin ng Panginoon Diyos. Pero hindi pa ibig sabihin niya na nakabasa ka ng tracts, ligtas ka na.
at umattend ka rito, ligtas ka na. Ibig sabihin lang yan, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. At maaari kang iligtas ng Panginoon. Kung bibigyan kanya ng open understanding. Ano ba to? Ano bang significance? Bakit may building dito? Bakit nagkakaroon sila ng oras para pumunta dito? Ano bang saysay ng bagay na mga nandito? So, hindi nangyari kay Agrippa ang dapat na mangyari sa isang kaluluwa. And ang malungkot pa niyan, ito pa mas malungkot, wala na tayong mababasa sa banal na kasulatan na nagkaroon ulit ng pagkakataon si Agrippa na magkita sila ni Paul para sabihin, Paul, naintindihan ko na. Okay na ako. Ano ibig sabihin nun? This may be your last chance to listen to the gospel. And after that, kunin ka na ng Panginoon or mapunta ka na sa ibang lugar, nobody knows. Huwag mong ipagmamalaki na ang galing nung nagsalita, halos makonbinsi ako maging Baptist. Pero next time na lang. Huwag mong ipagmamalaki yung next time. For what is your life? It is even like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Pagka nagpapakulo ka ng tubig, may usok na lumalabas. Gaano katagal mo nakikita yung usok? Pag singaw ng usok nan, wala na. Yun yung sinasabing vapor. Yung usok ng tubig na lumalabas pag kumukulo na. It appears for a little time and then vanisheth away. Yan daw ang buhay natin tao. Saglit lang. You don't have a guarantee na next Sunday makaka-attend ka uli. At ako, wala rin akong guarantee na makakapag-preach pa ako dito next Sunday. Consider every meeting as the last meeting before the judgment day. Whether it is it is appointed unto men once to die, and after this the judgment, or the judgment seat of Christ has come. We don't have a guarantee. Kaya huwag mo sabihin next time. Next time, makikinig ako mabuti. Ngayon, pagod kasi ako. Kaya hindi ko masyadong naintindihan. Si Agrippa, nagiwalay sila ni Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Then, binaliwala na niya kung lahat ng sinabi ni Paul na mensahe. And wala nang nangyari. Wala nang nakalagay doon na nagkita ulit sila at na-convince na siya ni Paul. Nung po ako'y high school, ang daming pagkakataon na may mga lumalapit sa akin. Alam mo ba yung kaligtasan? Alam mo ba yung pagpunta sa langit? Alam mo ba? Busy kami noon sa Nung pag high school ka, di ba? Saan ka ba busy? Busy kami noon sa sipa. Alam niyo yung sipa? Yung may tansan. Tapos gaganon-ganon ka. Tapos papipitikin mo ganon ng papo. Tatalsik doon. Pag nasalo niya, siya naman ngayon. Kung sino makalaglag nun, siya yung taya, siya yung talo. No? Yung activities namin nung high school. So, may lumapit na evangelist, may lumapit. Upo muna tayo dito. Tapos, merong nagbigay ng tracts. Nandun ako sa DM bus, doon ako nakaupo sa mainit na upuan. No, hindi niyo alam yung DM bus. Yun yung kulay puti. Tapos yung engine nasa loob. Pag wala na upuan, doon ka uupo, mainit. No? So may sumampa na nagbibigay ng chick tracts. Nakabasa ako.
Ako, it makes sense. Catholic ako so, baliwala. Hanggang sa dumating, by the grace of God, salamat sa Panginoon, at ako'y hindi pa namatay after nakabasa ng tracts. Meron pang taon na tumakbo, at noong 1979, niligtas ako ng Panginoon. 1979, 19 years old. Pero 1976, meron nang nagsabi sa akin tungkol sa kaligtasan. 1977, may nagsabi. 1978, may nagsabi. 1973, may nagsabi na. Almost a Christian, but not yet. But 1979 was the day of God saved me. And I hope this is the day that God will save you. And I remember it well. And I hope bawat isa sa atin, alam na alam nyo paano ka niligtas ng Panginoon. So, yan po ang experience ni Agrippa. Pero let's talk about another person. Yung rich young ruler. Punta po tayo sa another example na almost. Mark chapter 10, verse 17. Doon tayo mag-umpisa magbasa. Ito pa yung isang almost nakakahinayang. So yung si Agrippa nakakahinayang, di naligtas. Ito pa isa nakakahinayang. Dahil ang kaharap na niya mismo, hindi lang apostol, ang Panginoon mismo. Sa verse 17 ng Mark chapter 10, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? So, ang Panginoon ay naglalakad, biglang merong tumatakbong bata. No? Maliit, mayaman na bata pa. At ang tanong ay importante at maganda. Tama ang tanong niya. Anong gagawin ko para ako may buhay na walang hanggan? So bata pa siya, iniisip niya na yung buhay na walang hanggan. That's good. Mga kabataan dito, no? Isipin niyo na tungkol sa buhay na walang hanggan habang bata pa kayo. May mga tao na sabi, pag matanda na ako, malapit ako mamatay, tsaka ako iisipin niyang buhay na walang hanggan. At tsaka ako magsisisi sa aking mga kasalanan. Ngayon, mag-i-enjoy muna ako sa kasalanan ko. Pag matanda na ako, nakaratay na ako sa banig, wala na akong pag-asang, mabuhay pa ng matagal, yan, sabihin mo sa akin, yung buhay na walang hanggan na yan. Diba? Vain. Pero ito, bata pa, nag-iisip na ng buhay na walang hanggan. Very good. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one. There is God. Thou knowest the commandments. Itong batang to ay kilala ng Panginoon. Alam niya ang mga commandments, ang utos ng Diyos. Alam mo naman yung utos ng Diyos. Ba't ka pa nagtatanong? Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness. Do you know the commandments? Tayo ba lahat alam natin ang 10 commandments? Dapat alam natin. Yung iba hindi maka-amen. Dapat alam natin. So, thou knowest the commandments. Defraud not, honor thy father and mother. Ito yung sagot ng bata, ng mayaman. Sabi, and he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Bata pa ako, yan ang buhay ko. Sumusunod ako dyan. Nagagawa ko yan. Walang makakapagsabi na ako ay masamang tao. So dito, sa church na to, marami. Kung ilan tayo ngayon, 40 siguro tayo, mahigit. Siguro naman, walang magsasabi rito na, Pastor, ako, masamang tao. Ako, killer ako. No? Ako, sinungaling ako. Ako, nangangalunya.
Yung kasama ko ngayon, asawa ko, hindi ko naman asawa. Asawa ng iba. Wala sigurong ganon. No? So, pareho lang tayo nitong young man na ito. Hindi tayo mandaraya and we honor our father and mother. Hindi tayo mga masasamang tao. From our youth, mula pa ng pagkabata hanggang ngayon, ay ganon ang buhay natin. Kaya ang sabi sa verse 21, then Jesus, beholding him, loved him. Alam niyo ang Panginoon, bilang tao, ay pwedeng humanga at pwedeng magkaroon ng emotion ng love. Pagka divine love, iba yun. No? Everlasting love yun. I have loved thee with an everlasting love, sabi ng Panginoong Diyos. Yun yung love for the elect. But yung human love ng Panginoon, pwede rin. Depende sa sitwasyon kung sino yung kaharap mo. So ito yung love ng Panginoon sa Kanya. Dahil after recitation, after interview, sabi niya, eto nagagawa ko yan eh. So siyempre, mapapamahal sa iyo yung isang tao na mabait, di ba? Natural lang. Alam nga namang yung masamang tao na walang ginawa kundi mangwalang niya at mangdaya, yun ang mahal mo. Yun ang barkada mo. Wag kayo, di ba? Birds of the same feather flock together. Oh. Pag ang barkada mo, yung mga basag-ulero, lasinggero, di magiging ganun ka rin kahit hindi ka ganun. Oh. Napabarkada ako yung aming bahay ay tindahan ng sigarilyo at alak at restaurant. Hindi ko ginagalaw yun. No? Andun lahat ng iba-ibang sigarilyo. Tsaka beer. Andun lahat. Wala. Wala akong gusto dun. Pero napabarkada ako. Yun. Dun nag-umpisa ang lahat. Sabi nung barkada ko, oh, Yossi! Ay, ayoko niyan. Uy, pagbira naman to. Banal-banala, no? Lalagpas ka langit niya. Yossi ka! Sige. Tawanan sila. Kasi ini-initiate nila ako sa pagyoyosi. O, inom ka! O, Mary Jane! Lahat yan, ini-introduce pag napapabarkada ka. No? Tuturo sa'yo. Buti na lang, di pa uso shabu nun. Ang uso nun, yung Ornacol, yung cup syrup. Binibigay sa akin yun. Ayoko, sabi ko. No? So, pag napabarkada ka, yan mangyari sa'yo. And, magandang barkada to. Itong young man na to na bukod sa mayaman, magandang barkada mayayaman di ba? Mabait. Diba? Sumusunod sa mga utos. Kaya, sabi ng Bible, na the Lord loved him. So, okay lang yun. No? Ito na ngayon, tuloy natin yung kwento. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Isa na lang. Okay ka na. Maganda na ang buhay mo. Mabait ka. Okay? Nagtanong ka sa akin, tama ang tanong mo. Anong gagawin mo sa buhay na para magkaroon buhay na walang hanggan? Lumapit ka sa tamang tao, ang Mesiyas. Okay? Tama ang sagot ko sa iyo. Tatama ang sasagot ko sa iyo. Isa lang kulang mo. One thing thou lackest. Okay? Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come take up the cross, and follow me. Ang importante doon sa mga sinabi ng Panginoon, follow me. Yun ang pinaka-clincher, ika nga. Lahat ng mga nandun ay mga supporting activities na lang yon
para doon sa clincher na follow me. Ngayon, ang naintindihan lang nung bata, nung rich young ruler, abandon your riches. Hindi yung follow me. Na? Ang naintindihan niya, iwanan mo lahat yung yaman mo. At ano nangyari? Anong result? Tingnan niyo tama yung tanong niya. Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tama ang buhay niya. Pero hindi siya ligtas. Tama yung tinanong niya, Panginoong Jesucristo. Pero hindi siya ligtas. Okay? So, isa na lang. Sundan mo ako. Sumunod ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Pero, anong ginawa? Anong sabi? 22? Nalungkot siya. Hindi ko kaya yan. Susunod ako sa iyo. Iiwan ko lahat, susunod ako sa iyo. No? He went away grieved, for he had great possessions. Ayun ang masama. Now, hindi tinuturo ng Panginoon. Ito pakita ko sa inyo yung talagang view na dapat sana nakita ng young man. Hindi niya nakita, ang tiningnan niya yung kayamanan niya. Hindi niya nakita, yung kaharap niya, yun yung gumawa at source ng lahat ng kayamanan sa buong mundo. The Lord Jesus Christ, the creator of the world, who owns the cattle on 1,000 hills. And yung eternal life na ibibigay nitong tao na ito, that is greater than any riches. Hindi niya nakita. Yung kaharap niya, halika dito, samahan mo ko. Ang nakita niya, yung kakaunti ng kayamanan, naiiwan niya. Diba? Ano nangyari? Nabulag siya doon sa kanyang hawak-hawak na konting ginto. Hindi niya nakita yung may-ari ng mga ginto. So, andun ang problema. Tayo ay short-sighted ng mga tao. Tayo ay mga materialistic na mga tao. At hindi tayo nakakakita ng spiritual things. Not unless buksan ng Panginoon yung ating isipan, ng ating mga mata, na makikita natin. Jesus is everything. We are nothing. Our riches are nothing. Jesus is everything. Pag yan ang nakita mo, baliwala na lahat. Basta sa iyo ang Panginoon. So itong tao na to, he almost entered the kingdom. Si Agrippa, he almost became a Christian. Itong rich young ruler, he almost entered the kingdom. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa 23, Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Kaya yung mayayaman, ang hirap nilang intindihin papaano makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi tinitingnan nila yung yaman nila eh. Kaya tayo lahat dito ay mga poor in spirit. May mayayaman dito sa atin. Pero hindi mayayabang. Bakit? We are poor in spirit. Hindi natin pinagmamalaki na sino ka ba? Pastor, sino ka ba? Electrician ka lang eh. Mas mayaman ako sa iyo eh. Ba't ako maniniwala sa iyo? Ba't ako nakikinig sa iyo? Dapat makikinig ka sa akin. Dahil mas mayaman pa ako kaysa kay Chingkitan. Wala yung Chingkitan. Ha? Mas mayaman pa ako eh. Dapat makinig ka para yumaman tong church nyo, para hindi ganyan yung semento nyo. Para hindi kayo ganito lang. No? So, hindi kailangan makita natin the riches
of Christ, which is far greater than any riches that this world can give. Lastly, ito na yung last verse, Galatians 5, 7 to 9. So, Agrippa, almost persuaded to be a Christian. The rich young man almost entered the kingdom of heaven. Alam nyo, si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemus, kapuri-puri, purihin ng Diyos. Dahil si Nicodemus, first encounter, you must be born again. Si Joseph of Arimathea, secret follower. Pero hindi sila first encounter lang. Nakita natin, nung namatay na ang Panginoon, yung dalawang tao na yan, ay nandun. Hinihingi yung katawan ni Kristo. Ready to risk everything. Di ba? Ma-associate ka kay Kristo, kamamatay lang, na pinako sa krus. I-associate mo ba yung sarili mo dyan? Delikado yung estado mo. Sila ay Sanhedrin Court. Pero hindi bale. Panginoon namin yan eh. Di bale na. Amin na yung katawan yan. Bibigyan namin ng proper burial. That is Nicodemus. First chance, hindi pa siya born again. Pero yung last chance niya, follower of Christ. Agrippa, last chance niya, never repeated. The rich young man, the Lord loved him, pero he went away sorrowful. Never repeated. Hindi natin kabisado ang buhay natin. Pero para sa mga members ng church. Galatians 5, 7 to 9. Habilin ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia. Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? This persuasion cometh not of him that calleth you. A little leaven leaveneth the whole lump. Anong sinasabi ni Paul dito? Maganda na ang takbo nyo, church. Kapatid, maayos na ang buhay mo. Ligtas ka na. Baptized ka na. Supporter ka na ng church. Member ka na ng church. Faithful ka na sa church. Maayos ka na. Pero, may danger pa rin na madiskaril. Ang mga taga-Galatia na diskaril. Kaya sabi ni Paul sa kanila, ayos na sana yung church nyo eh. Pero sino ang nagloko sa inyo? Who did hinder you that you should not obey the truth? Bakit napunta kayo papunta sa back to Judaism? Sino nag-imbento ng doktrina sa inyo? Save na kayo by grace eh. Bakit bumabalik kayo sa works? So, posible pala na ang isang church madaya. Salvation is by grace, maayos na. Properly started, Galatia is a true church. Pero napasok ng false doctrine. Kaya, grace plus works. Kaya sabi niya, who did hinder you? This persuasion cometh not of him that calleth you. Hindi galing sa Panginoon niyang doktrina nyo. Yang mga takbo nyo ngayon, yung mga pinag-uusapan nyo ngayon, yung persuasion nyo ngayon, yung tindig ng church nyo, hindi galing sa Panginoon yan. Almost true church. But not quite. Pwede po tayo madiskarel, mga kapatid. Maayos na yung buhay natin. Naggaling tayo sa Riyadh. Maayos na ang pagiging magkakapatid natin. Na-start na tayo dito. 2 years na tayo dito. Pero wag tayong kakasiguro sa flesh. Pero dahil pwede pa tayong madiskaril. Pwede pa tayong malaglag sa tamang doktrina. Ang importante, earnestly contend for the faith once delivered to the saints. Importante sa church na ito, hindi yung building. Number 1, doctrine. The scriptures, the spirit.
Because if we will be persuaded, this persuasion cometh not of him that calleth you. At paano nag-uumpisa yan? A little leaven. Leaven at the whole lump. Maliit na seed of anger. Seed of gainsaying. Maliit na discouragement. Maliit na rebellion. Maliit na rumor. Little leaven. Tapos pag-uusapan, ay, si pastor. Ay, si Ate Luz. Ay, si Louie. Ay, si ano. Yan. Maliit lang, babagsak tayo dahil doon sa maliit na yun. Pag tayo, pinagbigyan natin ang pinagbigyan yan. So, mga kapatid, almost ayos na ang ating church. Konti na lang. Pagdating ng Panginoon, ganito pa rin tayo, tamang doktrina, tamang pagmamahalan sa isa't isa. Glory to God. Amen. We survived the onslaught of the devil. Kaya, let's keep together. Pero para doon sa mga bisita natin, are you almost persuaded to be a Christian? Nawa, not only almost, but altogether. Tayo po'y tumayo.